Welcome to Donmar TV News Channel. Malapit ng masemento ang halos lahat ng pangunahing kalsada sa bayan ng Puntol sa Apayao. Ay kay Mayor Hector Riuel Pascua. Sa tulong yan ng national government na walang sawang sumusuporta sa kanilang bayan. Mula sa junction ng Abulog, 15 minuto na lang ang biyahe papuntang Puntol. Nagpasalamat si Pascua sa iba't ibang programa ng gobyerno kabilang na ang social interventions at sa mga programa para sa infrastructure. Binigay ng ating national government na pondo upang sa ganun ay halos lahat ng aming mga main thoroughfares po dito sa bayan ng Puntol at sa lalawigan ng Apayao ay malapit na pong 100% yung pagka-sementado, pagka-pave ng ating mga daan dito. Nung last week, pinag-uusapan na merong parang galawan, may mga request ang PDP Laban. At ito po ay identify na partido ng administrasyon. Na di umano ay meron silang request sa COMELEC na parang gusto yata nilang maglagay ulit ng kandidato or ikonsidera na yung pagpapail ng Certificate of Candidacy. Bigyan sila ng pagkakataon ba o kung ano man? Well, hindi humalinaw kung anong gustong palabasin ng PDP Laban. At hindi rin naman malinaw kung ano ang paliwanag ng COMELEC dito. Kaya po ito ay ginawa kong topic ngayong pagkakataong ito. Mas mahalaga pong malaman ng taong bayan, ano ba itong galawang ito? Ano bang gusto niyong palabasin? Tapos na po yung deadline ng COC noong November pa ng nakaraang taon. So kung ano man po ang inyong intensyon dahil ito po'y politika, taong bayan ho ay dapat higit na nakakaalam kung ano ang inyong mga plano at ano ito. Mahirap naman yung magugulantang lang taong bayan na kayo ay meron kayong ginagawa, meron kayong plano sa inyong pangsariling interest at political interest nang hindi alam ng mamamayan. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan ng taong bayan ay makaalam ng detalye. Ano ang gustong palabasin ng PDP Laban? Bakit may galawang ganito na lumalapit sa COMELEC? Kayo naman taga-COMELEC, ipaliwanag din ninyo sa taong bayan, ano ang gusto ng PDP Laban? Ano ba ang gusto ng administration party? At kung inyo bang bibigyan ng pagkakataon sila magkaroon ng sarili pang kandidato, papaanong paraan? Meron bang legal na basihan ito? At kayo naman mga taga-PDP Laban, dahil kayo nasa gobyerno, meron din kayong obligasyon magpaliwanag sa bayan. Ano itong gusto nyo mangyari? Dahil ngayon po ay identify na 5 ang kilalang kandidato at political party ng kung saan-saan ang gagaling. Ngayon, kayo po ay walang kandidato matapos pong mag-withdraw si Senador Bongo noong nakaraang taon. Ngayon, ano ang inyong plano? Lehitimong tanong po ito Kasi pag hindi po malinaw kung ano inyong gustong palabasin, baka magduda na naman ang taong bayan na meron kayong gagawin. Di ba? Mas masama yun. Kailangan ng tao huwag magduda sa inyong galawan. Kailangan isopubliko kung ano po ang gusto nyong mangyari dito sa ating eleksyon. Kayo ba'y maglalagay pa ng sariling kandidato? Naaayon ba sa batas pa ito? Kayo ba ay magsusuporta na lang sa kasalukuyang kandidato? Yan, naaayon sa batas. Pero maglagay kayo ng sariling kandidato, medyo malabo yon. Kaya parehas na challenge natin. COMELEC at PDP Laban, magpaliwanag kayo kung ano itong gusto nyong palabasin at gagawin. Para naman malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari. Mahirap naman po yung walang idea ang mga botanteng Pilipino. Huwag nating kalimutan, ang general election, taong bayan po ang mahalaga dito, hindi lang ang pamahalaan. At yung mga kinaukulan ay meron ng obligasyon. Ipaliwanag, kung naaayon sa batas, walang problema. Kung may problema sa batas, may karapatan ding questionin ng ibang sektor kung ano itong gustong palabasin ng PDP Laban. May kandidato pa kayo o wala? O nagre-request ba kayo? Sa anong proseso at anong batas ang pagbabasihan. Yan ang dapat liwanagin. Okay? Sige, mag-comment po kayo at reaction sa isong yan kung ano po ang inyong pananaw at paniniwala dyan sa galaw na ito. Pangalawa, ang ating pag-usapan ay ito hong mga disqualification cases. Kung kanino man ito. Hindi lang naman si Bongbong Marcos ang mayroong kasong ganyan sa COMELEC. Yung iba meron din. Ang ating apila at dapat gawin ng COMELEC, tapusin na nila ngayong buwang ito ng January. Kaya sinabi kong sana tapusin na ngayon January kasi February, kampanya na. At ngayon din January, kung di ako nang kakamali, ngayon na rin po ang printing. Pag-iimprenta ng mga balota at lahat ng eleksyon paraphernalia. Para nandun ang listahan ng official candidate, nandun din po ang listahan ng mga registered voters at iba pa.
mga local o national candidate, nandyan. Eh kung hindi pa tapos yung disqualification cases, paano yun? At saka ho, yung February 8, start na ng kampanya, national. Hanggang May 8 to eksaktong 3 months. Kaya itong buwang ito ng January, dapat tapusin na ho ito. Kung ano man ang inyong desisyon, yung mga resolution, dapat malaman ng taong bayan. Disqualified ba sila or qualified? Yan ang gusto natin malaman. Kasi ito mga usapin ng disqualification. May karapatan magpunta pa ng Korte Suprema yung matatalo dito or kung ano man ang kanilang dating sa kanila. Dahil ang final yan ay sa Korte Suprema pa rin. Halimbawa, dinisqualified, aapila sa Supreme Court. Kung ano ang basihan ng COMELEC na sila nag-disqualified. Kung hindi naman na-disqualified, yung kabilang side, tatakbo pa rin ng Korte Suprema. Kung ano ang authority meron ng COMELEC at nagdesisyon ng ganon. Kaya ano man po ang magiging resolution nila dito sa mga kasong ito, pupunta pa rin ito sa higher court. Dahil ang Korte Suprema ang merong talagang jurisdiction dyan. Kaya hahaba pa ang usapin. Kaya ang kalaban dito panahon na. Mas maganda kasi kung magsisimula ang campaign or kampanya sa February 8 sa national candidate, malinis na ang kanilang mga pangalan at record. Qualified sila lahat. At yung mali disqualified, parang ganon. Pero kung bitin, alanganin, mahirap yon. Lalo na ho sa mga undecided voters. Until now, mataas na porsyento po yung mga undecided voters. Marami hong nag-decide na sila ay para dito, para doon. Diba? Ganon po yan eh. Mas marami nga nag-decide na pabor kay Marcos. O marami pa rin hindi nag-decide. Kasi yung mga undecided, napakahalaga nun. Dahil until now, nag-aaral sila kung sino kanilang susuportahan. So, makakatulong ng malaki sa mga undecided voters na hindi pa nakakapag-desisyon kung sino, kung malilinis ang mga pangalan ng kandidato, ma-dismiss ang mga disqualification cases. Or kung i-disqualified naman nila, makakatulong din sa kanila kung sino kailang pinagpipilian. So, kailangan yon. Lahat yan ay COMELEC ang magdi-decide. Ang daming trabaho ng COMELEC. Yung nandun pa sa first and second division yan. Magkaibang division yan eh. First and second division, magkakaiba yung kasong hawak. Alam ko, dun yata sa first division, hindi ko alam kung ano lang hawak dyan Commissioner Guanzon. Basta meron siyang chairman ng isang division eh. So, nasa kanya pa yan. So, di ba? Kaya tayo naman hindi nakikialam bilang broadcast journalist, bilang mga vlogger. Ang atin dito, apila lang. Mas magandang magsimula ang kampanya ng malinis at wala ng mga disqualification cases. O kung disqualified naman, malinis na rin. Officially kung sino ang pinayagan o hindi ng COMELEC na kumandidato pagdating ng February. Di ba? Marami hong aabangan. Sabi ko nga sa inyo dahil New Year ngayon din ang eleksyon, so marami hong isyong babantay natin sa isyong pampolitika. At yun naman ay ating obligasyon at karapatan. Huwag nating kalimutan, general election ito. Maglalagay tayo ng Pangulo, national, at presidential, national, and local executive. Pagdating ng Mayo 9. Ayan. Okay?